Hello pong muli mga katambay, nagbabalik pong muli ang inyong katambay para po magkomento po sa inyo. Dito po sa ating Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod, si Kamanong po. Ito po, komentuhan po natin mga katambay, itong pahayag po ng PNP, ang Philippine National Police sa pangunguna po ni Chief Police Colonel Jean Fajardo. I think ito po yung spokesperson po ng PNP. At sinisiguro niya po at sinasabi niya po sa ating mga Pilipino na wala raw pong nakikitang banta sa buhay po ng leader po ng Kingdom of Jesus Christ sa pamumuno po ni Pastor Kibuloy, mga katambay. Wala po sila nakikitang banta po, mga katambay, dito po sa religious leader na si Kibuloy. Komentuhan po natin, pakinggan po natin ang pahayag po ni Police Colonel Jean Fajardo po at komentuhan natin. Wala po tayong namomonitor po na ganyan at kung matatandaan nyo, no less than our Chief PNP, si General Romel Francisco Marbil ang nag-assure sa kanya po. Sinabi po niya ito during the Senate hearing na siya po mismo ang nag-assure kay Pastor Kibuloy at iba pa na sisiguraduhin niya na magiging ligtas at secure po sila once they decided po na sumuko. Pagod na ang mga pulis sa halos kalahating buwang paghahanap kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at 4 na co-accused nito. Kaya naman, muling apila ng pambansang pulisya sa religious leader. Sumuko na upang makapagpahinga na rin ang mga tauhan nito na nagbabantay sa KOJC compound. Pagod na rin po at nagpapalitan dyan at may mga nagkakasakit na rin. And I'm sure po, sa side din po ng mga KOJC members ay pagod na rin po sila. May mga nagkakasakit na rin po dyan. And again, we want to take this opportunity to once again appeal to Pastor Kibuloy and for others to really heed the call for them to surrender and face the music before the proper courts po. Sinabi pa ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, wala silang namomonitor na anumang banta sa buhay ng religious leader. Kung natatakot aniya si Kibuloy na sumuko dahil sa kanyang kaligtasan, pagtitiyak ni Colonel Fajardo, handa itong bigyan ng proteksyon ng PNP. Very vocal po sila. Naririnig po ng mga tao po natin doon at it was shared to me na hindi daw po nila isusuko si Pastor Kibuloy. So kung yun po yung kanilang reservation kung bakit po ayaw po nilang isuko, din uulitin po natin uli yung appeal po at assurance po ng inyong pambansang pulisya na bibigay po natin yung mga kaukulang seguridad para hindi naman po magkaroon ng agam-agam sila Pastor Kibuloy na sila ay malalagay sa alanganin po once they opted to surrender po. May paalala din ng PNP sa mga sympathizers at supporters. Nako, parang ginagawa pong, parang ginagawa mahinang klaseng mag-isip ang mga Pilipino, mga katambay, di ba? Parang ginagawa tayong, hindi ba, tanga o bobo ng PNP na sasabihin mo sa publiko, sa atin na walang banta sa buhay ng isang Pastor Kibuloy. Ako po ay hindi po ako miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, mga katambay. Ang kinokomentuhan po natin, yung batas, saka yung ginagawa po ng PNP, lalo po sa pamumuno po ng Police General o PNP Chief General Marbil, mga katambay. At yung paggamit po nila ng batas, dahil mismo sa Region 11, ang lower court, dito po sa sinasabi po, di po ba? Nagbaba po ang korte ng sa Mindanao na pinatitigil po yung sobra-sobrang harassment at sobra-sobrang paggamit ng power ng kapulisan dito po sa pag-serve ng warrant of arrest, di po ba? Pero ang ginawa naman po sa pangunguna po ng DILG Secretary natin na talagang nag-apila naman po sila, puro appeal na tama yung kanilang ginagawa at hindi sila lumalabag sa batas. Siyempre po, sa ngayon, sila po makapangyarihan, sila ang nasa pwesto sa pangunguna po ng Commander-in-Chief ng Pangulo ng Pilipinas na hindi po isang abogado, talagang ang korte ay mapapasunod din nila, komento ni Kamanong, dahil sila ay nasa kapangyarihan, di ba? Pero pag wala na po sa kapangyarihan ang Pangulong Marcos at ang susunod na presidente ay hindi katulad ng Pangulong Marcos na sinasabi po mismo ng dating Pangulong Duterte at ng Vice President na sobra-sobra nilang humawak at naabuso ang power dito daw po sa administrasyon na ito. Galing na po mismo yan sa dating Pangulo at kay Vice President na sobra silang gumamit at naabuso ang kapangyarihan ng batas sa kanila, mga katambay. Ibalik po natin dito kay Chief Police Colonel o Coronel Fajardo, Jean Fajardo, mga katambay.
yung sinasabi po seguridad at walang banta sila nakikita sa pastor, ah, para pong wala pong katotohanan ito, mga katambay. Kahit po kay Kamanong, si Kamanong po, mga katambay, na hindi pa umuusad ang kaso at yung sinampang kaso ay tapos na, binuksan lang muli at sinasabi dinagdagan pa ang mga kaso pero hindi pa nai-hearing ang kaso ni Kamanong na halimbawa lang, komento ni Kamanong. Tapos, bibigyan mo ko ngayon ng 10 milyon na ilalagay mo sa ulo ko. Tapos, ipapaskil mo sa buong Pilipinas. You know, sa mainstream media. At mismo ron sa kingdom na kung saan nahandon ang kingdom na sa Mindanao. Di ba? Yung Jesus, yung kingdom of Jesus Christ. Doon mo ipapaskil yung mukha ng pastor nila na si Kibuloy. Tapos merong reward na 10 milyon ang pataw o patong. Tapos sasabihin mo ngayon sa amin, sa mga Pilipino, na hindi nanganganib ang buhay ng Pastor Kibuloy. Sinong Pilipino ang hindi magkaka-interest sa 10 milyon sa panahon po natin ngayon na sobrang hirap ng dinadanas ng ating bansa? Di po ba? Bagsak ang ekonomiya. Napakalaki ng inflation na walang trabaho. Napakamahal ng bilihin. Di po ba? Kahit mismong kapulisan, magkaka-interest sa buhay ng Pastor Kibuloy dahil sa 10 milyon. Di po ba, mga katambay? Kaya yung sinasabi nitong PNP chief na lumabas at sinasabing seguridad, malabo po yun. Ito po paglilinis lang sa kanilang imahe na sila napakalinis na magtrabaho. Dahil sa nakikita po ni Kamanong, medyo nalalagay na po sa alanganin ang PNP chief. Dahil marami na pong magagaling na nagsasalita lalo po sa batas. May batas po kasi di po ba? Yung batas po ang dapat sundin kung paano po gamitin ang batas sa tamang proseso. Kasi sa nakikita rin po mismo ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, sobra po nilang ginamit ang kapangyarihan. Sobra-sobra. At ganoon din ang Vice President na magse-serve ka lang ng warrant of arrest na sobrang damit batalyon ang dadalin mo doon sa isang compound ng Kibuloy. At tumagal pa, 1 linggo na mahigit yung pag-serve mo ng warrant of arrest. Di po ba? At mismo, sinabi ng Vice President na talagang overpower na ang ginagawa nila. Sobrang power na kapangyarihan ang ginagamit po nila dito sa Kibuloy, kay Pastor Kibuloy. Kaya dito sa mga pahayag po ng isang police colonel, spokesperson na si Jean Fajardo, wala po itong saysay. At ito po hindi paniniwalaan ng mga Pilipino. Una-una, 10 milyon. Gaano kalaki ang 10 milyon sa ulo ni Kibuloy? Di po ba? Kahit ordinaryong tao makakita kay Kibuloy, malalagay sa panganib ang buhay noon. Patay man buhay. Uhulihin nila yon si Kibuloy. Tapos sasabihin mo sa amin, hindi nanganganib at bibigyan mo ng proteksyon. Wala na nga proteksyon na makukuha si Kibuloy dahil sa 10 milyon. Komento ni Kamanong dahil sa 10 milyon. Di po ba? Mga tambay. At isa pa, paano pagkakatiwalaan ni Kibuloy ang PNP? Dahil mismo ang kabaro nyo, Colonel Fajardo, mismong kabaro nyo, nagbunyag po sa inyo. Di po ba? Mismo sa hearing po ng Kongreso, sino po nagbunyag sa inyo? Isa ring Colonel. Di po ba? Si Colonel Espinido. Di ba? Ano sabi ni Colonel Espinido sa konstitusyon o dito sa PNP? Ano sabi? Kayo po ang biggest crime group sa bansa, ang PNP. Ang biggest crime group. Bino mo? Lahat ng klase na yata ng krimen nagagawa po ng PNP. Kasama na droga dyan. Di ba? Tapos, magtitiwala sa inyo ang isang Pastor Kibuloy na may patong siya 10 milyon. Yung seguridad niya, ibibigay ni Pastor Kibuloy. Di ba? Kasi, meron din basihan ang Pastor Kibuloy para hindi siya sumuko. Dahil pwede naman siyang makipaglaban sa korte nang hindi siya face-to-face. Dahil ito po ang sinasabi ng abogado o ng legal counsel ng Kibuloy. Di ba? Sa pangunguna po ni Atty. Torion.
Di ba ano sabi ng magaling na abogado dahil ito po isa rin din sa Universidad po ng Mindanao. I think kung hindi po nagkakamali si Kamano, isa po itong dean o professor sa law. Kaya po maalam po sa batas ito. Dahil yung sinasabi rin po ng dean o ng attorney Torion na ito po ay nangyari na. Dahil mas mabigat yung kaso na kinasangkutan ni dating Senador Pampilo Lacson. Kung natatandaan po natin, balik tanaw po natin. Di po ba, nagipit din po, di umano. Nung panahon po ni dating Presidente Gloria Arroyo, di po ba, ano po ang isinampa at binigay na kaso dito po kay dating Senador Pampilo Lacson. Pamalian niyo po si Kamanong. Kung mali po ako, tatanggapin ko po yun, mga tambay. I-comment nyo lang po kung mali po yung aking sinasabi. Di po ba, yung kaso po na ipinail sa kanya, na sinasabi panggigipit din, di umano, nung panahon po ng rehime na Arroyo, di po ba, yung involvement po ng pagpatay, o sinasabing siya yung utak sa pagpatay ng isa pong journalist, o part po ng journalist ito si, I think, Bobby Daser o Daser, ang last name. Kung natatandaan niyo po, mga katambay. Di po ba kinasangkutan yan? At nagtago po dyan. Nagtago ng napakatagal hanggat hindi natatapos ang kanyang kaso dito po sa kay Bobby Daser. Di po ba? Yung pagpatay. At marami pong sangkot din yan. May mga kernel din na sangkot, I think. Di po ba? Na napawalang sala po na hindi po sila nag-appear sa korte. Abogado lang po ang lumalaban para po ipagtanggol si dating Senador Pampilo Lacson, di ba? Mas mabigat po 'yon. Yung bintang po kay dating Senador Pampilo Lacson dahil ito po pagpatay sa kilalang journalist na si Daser o Bobby Daser noong mga panahon na 'yon. Kilala po 'yon sa pagkakaalala ni Kamanong, mga tambay, nung panahon po, kung hindi nagkakamali, sa panahon po di umano ni President Arroyo, mga katambay. Pero yun po yung sinasabi ng isang magaling na abogado na isa rin profesor, si Atty. Torion, na yung ikinaso kay Kibuloy, pwede po na sila na lang ang makipaglaban. Yung itong mga abogado, itong mga legal counsel ni Pastor Kibuloy. Di po ba? Dahil sinasabi rin nila, yung kaso na binuksan, binuksan lang po yun pero tapos na. Natapos na raw po. Tapos yung mga ibang kaso na sinasabi po, sa pamumuno po ng nag-imbestiga rin sa Senado na si Senadora Risa Hontiveros na napakarami raw po nilang inimbestigahan nila sa Senado at may mga lumabas na testigo na puro may medyas ang muka. Di po ba? Ang daming medyas. At yun daw po yung mga kaso at kinasasangkutan ng Kibuloy. Di po ba? Meron pang human trafficking na sinasabi at meron pa rin po daw kaso sa Amerika. Yung kaso sa Amerika, doon naman lilitisin yun. Hindi naman sa Pilipinas, mga katambay. Pero dito po sa Pilipinas, yung sinasabi nga po ni Kamanong, pwede po mangyari yun. Na hindi po pwedeng gawing wanted itong isang tao. Na pwede naman siya dahil may mga abogado siya at hindi pa nila cross-examination. Yung mga testigo rin itong sinasabi po ng gobyerno sa pangunguna po ni Senadora Risa Hontiveros, hindi pa nakakausap yan. At hindi pa nakakarating ng piskal yan. Di ba? Kung yan talagang matibay yung ground para dito sa sinasabing Pastor Kibuloy. Kasi yun po ang proseso ng batas Di po ba? Kaya ito po, yung nangyayari po kay Pastor Kibuloy, sa tingin ni Kamano, komento ni Kamano, talagang demolition job, political harassment. May political harassment po ito, komento ni Kamano. Dahil nga po, isa pa, yung pastor, yung istasyon ng Kibuloy, di ba, nagka-problema sa parangkisa dahil nga dahil nga dito po sa mga binubunyag po ng programa ng istasyon, lalo po sa korupsyon, sa pamumuno po ng diyan po nagsimula yan di ba? Yung napakalaki raw na mga extraordinary ng speaker at ng Kamara at ng Senado, di ba? Pati yung programa ng dating Pangulong Duterte doon natanggal na rin. Di ba? Dahil nawala ng prangkisa yata. Di ba? Doon din binunyag ni dating Pangulong Duterte na talagang worse and rotten constitution yung dalawang sangay ng gobyerno. Di ba? Ang Senado at ang Kamara. Di ba? At ano pa, doon din binabakbakan sa istasyon ni Kibuloy yung ginagawa po ng Kamara na
meron pong nakapasok doon sa sangay nila na mga panatiko at talaga sumusuporta sa mga kaliwang grupo. Di po ba? At ngayon, napapatunayan natin kung paano po mag-spoil ang Kamara. Meron po kasing isang senador din doon na convicted ng child abuse, convicted na, pero nagtatrabaho pa rin bilang representative ng Makabayang Black, sa grupo ng Makabayang Black, mga katambay. Kaya, paano po nangyayari sa ating batas? Yung batas natin, walang prosesong sinusunod at nagagamit ng sobra-sobra ang batas natin dahil ginagamitan yata di umano ng kamay na bakal ang batas. Dahil kung sino yata ang may power, may protection na sila sa batas, pwede na yata nilang gawin ang gusto nila. Kahit ano, dahil ikaw ay nasa kapangyarihan. Kaya lang, sinasabi ni Kamanong, ito yun eh. Ito yung dulo nun. Pagka hindi na presidente at wala na sa power itong mga sekretary, sa pangunguna po ng presidente ng Pilipinas, pag sila'y wala na sila sa kapangyarihan, ganon din ang DOJ Secretary, Remulla, at ang sinasabing itong DILG Secretary Abalos. Pag wala na po sa power yan, ano na po ang mangyayari dito? Dahil sa tiyak at sigurado ni Kamanong, komento ni Kamanong, patong na kaso ang sasapitin nito. Baka masama pa ito sa kaso, itong si Colonel Jean Fajardo at kasama na si General Torre na nasa Mindanao. At syempre po ang PNP Chief Marbil. Kasi ito, magkakaproblema rin po ito doon sa ginawa niyang release doon sa security ng Vice President dahil nalabag niya rin po doon yun na rights ng Vice President na meron po ditong memorandum of agreement ang Office of the Vice President at NAPOLCOM at ang PNP na hindi mo basta-basta, di ba, pwedeng tanggalin ang seguridad ng Pangulo at ng Vice President. Dahil ito po naging batas na po nila ito ng NAPOLCOM at PNP pero nilabag po ito ng isang PNP Chief General Marbil. Magkakaproblema rin po ito pag ito po sineryoso ng Vice President. At lalong-lalo na yung sinasabing overuse ng powers na ginagawa nila sa Kingdom of Jesus Christ. Marami pong isasampang kaso rito sa tingin ni Kamanong, mga katambay. Kaya ang magkakaproblema rito, itong mga maiiwan na mawawala ng protection. Mawawalan po ito ng protection eh. Kasi ngayon may mga protection po ito sa komento ni Kamanong dahil presidente ang Pangulong Marcos, nasa pwesto ang DOJ Secretary, nasa pwesto ang may power ang DILG Secretary at sila'y nasa power ngayon. Pag wala na, baka sila naman ang magkaproblema. At baka hindi naman sila suportahan ng Pangulong Marcos at ng DILG Secretary Abalos at ng DOJ Secretary Remulla. Makakuha pa kaya sila ng suporta rito para ipagtanggol yung ginagawa nila na ayon po kay dating Pangulong Duterte at VP Sara na sa nakikita nila sobra-sobra ang paggamit nila ng batas. Di po ba? Kaya manganganib po ito, mga katambay. Dahil wala pong forever sa posisyon. Ito po, sa nakikita ni Kamanong, magkakaproblema po itong mga general na ito. Lalong-lalo na pag ito'y napatunayan na talagang lumabag sila sa paggamit ng batas, madidisgrasya po mga pension ito. Mga katambay, yung pension na alam naman natin na sa dating Pangulong Duterte, tumaas ang mga sweldo nito na doble o humigit pa sa doble. At napakalaki ng mga pension ng general at ng mga colonel. Di ba? Lalaki ng pension yan. Kaya mag-isip-isip din po kayo. Hindi habang buhay nasa kapangyarihan, ang sinusunod natin, ang sundin natin, batas. Sumunod po tayo sa proseso ng batas. Hindi po tayo susunod sa mga politiko. Dahil yung mga politiko, hindi po forever sa kapangyarihan yan. Pero yung batas, forever po natin susundin ang batas. Forever po yan, habang tayo nabubuhay. Pero ang mga politiko, may hangganan po ang kanilang kapangyarihan. Lalo na kung taong bayan ang masusunod na sa pinagagawa nila, hindi na nagugustuhan ng taong bayan, masushoot na po sila sa inodoro. Sa inodoro na po sila dadalhin ng taong bayan, di po ba? Kaya nakakalungkot lang po. Dito po sa nangyayari po na talagang pinagtatakpan pa ng isang police colonel spokesperson ng PNP na si Jean Fajardo na parang sinasabing secured pa at walang nakikitang banta sa buhay ng isang Kibuloy, Pastor Kibuloy, mga katambay.
Nakakalungkot lang po. Wala na pong maniniwala sa inyo, PNP, sa mga PNP, komento ni Kamanong. Dahil nga mismo, kapwa nyo kabaro, binulgar po ang inyong institusyon na pinaka-biggest crime group sa Pilipinas. Yan po ang naging peklat na nakikita po ng taong bayan na malaki ang posibilidad, komento ni Kamanong, na talagang nangyayari naman po yan. Hindi naman po lahat ng kapulisan nasasama rito sa biggest crime group. Yung sinasabi nga nating mga iskalawag at talagang walang contentment. Meron po kasi talaga mga kapulisan, hindi naman lahat, walang contentment sa sweldo. At saka sinasabing yung pinagandang sweldo ni dating Pangulong Duterte, mahigit doble. Karamihan po kasi dyan, walang contentment. Hindi naman lahat. Dahil nga, sa sinasabing karangyaan, nasisilaw sa karangyaan, kayamanan, at syempre yung iba, syempre napakaraming pamilya. Yung pamilya nila, pinararami. Syempre, kailangan mo ng maraming obligasyon, marami kang obligasyon, maraming pera kailangan mo. Kaya karamihan, nakaagawa rin na hindi maganda. Di ba? Nagagamit ang posisyon, lalo na kung mataas ang posisyon mo. Yung iba, nababayaran yata. Katulad ngayon, di ba? Baka malaki ang offer. Kaya po pati batas, pati batas hindi nasusunod, mga katambay. Muli po si Katambay Manong, nagpapasalamat po sa mga nagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, at sa mga nagla-like, share, and subscribe, at sa mga nagko-comment, maraming salamat po mga katambay. Sa muli po, ingatan nawa po tayo mga katambay. Bye-bye. Paalam.